kababayang Pilipino na talagang totoong lumalaban sa katotohanan. Ako po ay isang Deputy Supremo ng Filipino Guerrilla Forces, isang retired Colonel ng Army. 39 years ako sa serbisyo, na kung saan ay nagserbisyo ng tapat. Ngunit nung ako'y mag-retire, nakita ko ang problema ng ating bansa. Para sa kakalaman ng lahat, ako po ay Bongbong Marcos Jr. 6 million ang dinala ko sa kanya. May mga dokumento ako niyan. Ngunit after 3 months, ang mga kasama ko, minumura na ako. Bakit daw ganito? After 2 years, 2 years ako 2 years. 2 years akong umalma. After 2 years, maybe April ako nagsimula na magalit at inilabas ko ang sama ng loob ko sa nangyayari sa ating bansa. Number 1 kasi ang kalaban ko nung ako'y nanunungkulan sa serbisyo, abuso, tarantado at kurap na ninanakaw ang pera ng taong bayan. Yan ang aking legacy nung ako'y nasa serbisyo. Ayaw ko ang mga uniforming madong sundalo o pulisman o ano paman, Coast Guard o Navy, ano paman. Ayaw ko pag kayo ay naka-uniform, dapat lagi tayong nakangiti, kamay, ngiti, bati, para ang taong bayan ay hindi matakot sa atin. Yun yung sinasabi ko. Marami ako naging estudyante ng mga Philippine National Police, Navy, Coast Guard lang yata hindi ko naturuan sa mga pamaraan kung paano lupigin ang insurgency. Actually, ang insurgency, kahit ako nakapikit, alam ko ang solusyon. Ang problema nga lang, ang solusyon, nasa loob ng gobyerno, hindi naman nilalabas ang solusyon. Para sa kalaman ng lahat, ako lang ang nag-iisang sundalo lumitaw sa problema ng General Palparan. Ako ay isang operation officer niya nung siya ay commander ng 7 Division sa Central Luzon. Ako ang nakakaalam sa kwento lahat ng nangyayari sa amin. Tingnan nyo, Central Luzon, malinis na. Malinis na, mahirap makabalik ang Partido Komunista sa Central Luzon. Dahil ang bumubuhay lang naman talaga ay mga taong bayan, ang masa. Sa masa sila kumukuha ng pera nila o ano pa mo logistic nila. Pero balik tayo sa issue ngayon. Ang issue natin ay ano ba? Ano ba pinaka number 1 issue natin? Abusong Congress. Hinahamon ko ang Congress na magharap-harap kami. Ano ba ang patungkol sa investigasyon ng Huwadcom hearing na yan? Di ba ang purpose ng Huwadcom hearing ng legislative ay para gumawa ng batas? Para bang nakapuntirya sa isang tao na sinisira lang? Para sa kalaman lahat, Marcos ako, Duterte ako. Pero tinitingnan ko dito yung tamang ginagawa sa ating bayan. Bumabagsak na. Naghihirap ng bayan. Sa panahon ni Pangulong Duterte, unang taon nakaramdam tayo ng ginhawa. Anong ginhawa? Seguridad, economic. Pero kay Marcos, hanggang ngayon, ano ba naramdaman natin? Lumalakad tayo na gutom. na walang takot nung panahon ni Tatay. Panahon ni Duterte, naramdaman natin na safety tayo pag naglakad. Ngayon, hindi natin masabi. At mas lalong nakakatakot ngayon, ang lahat ng nagbabatiko sa gobyerno ay delikado. Sabi ko nga sa aking mga vlog, sa Makabayan Informative Channel at kay Pinoy Survivor, kay General Dado, ay nakalubog na ang aming dalawang paa. Tinanggap na namin. Nung sundalo kami, isang paa lang nakalubog. Ngayon, dalawa na. Dahil alam natin kung paano sila gumawa. So, ito, ginagawa natin ito, mga pangyaring ito, ay para lang ma-aksyonan natin ang problema ng bansang Pilipinas. So, ngayon mag-iba na ang mag-iba ng sitwasyon. Dahil
Dahil nga nanalo si President-elect Trump. Yun. Oh. Wala na si Kaya, Uncle Sam. pero mayroon akong isyong ilalabas dyan. November 1, may umalis na barko ng Philippine government. Philippine government pumunta sa dagat. Hindi ko alam kung sa West Philippine Sea pumunta. Pero nung isang araw, muntik na tayong magkagera. Hindi nyo alam yan. Sinasabi ko, muntik na. Dahil sundalo ako, paano kung pumatol yung yung Chinese Coast Guard? Adi nagsimula na tayo ng gera. Yari na. Kung natatandaan nyo, mayroon tayong narinig na isang US Navy retired major na the Philippines is a proxy war. Ginagamit ang Pilipinas para sa proxy war. Pero ngayon, hindi na mangyayari because of Trump. Siya na ngayon ang presidente. Pero paano kung nangyari nung November 6? Ang daming exercise na lugar ng tinatawag na exercise ng mga military doon pa ginawa talaga sa West Philippine Sea. At ang araw na yon, November 6, ay panahon ng counting ng US election. So, Parang isabutan siya. parang sadya, parang sabutan. Ano? Opinion ko po yan. Opinion ko. Nasa inyo na kung anong gusto nyo ipalabas. Pero bilang isang Pilipino na nagmahal sa bayan, opinion ko, nilalabas ko ang opinion ng bawat Pilipino. Nasa demokrasya tayo, bansa, di ba? Nasa demokrasya tayo. Alam nyo, masakit sa damdamin ko para sa mga hindi nakakaalam. Sa edad kong 14 anyos, ano? Wow. Sa edad kong 14 anyos, lumaban na ako sa rebelde. 14 anyos ako, lumaban na ako sa rebelde sa Upi, Maguindanao. Upi, Maguindanao. Okay. We are only 17. 15 special forces and 2 CSDF, 1 CSDF and 1 Boy Scout. Ako na yung Boy Scout. Ano? Alam nyo kung ilan ang kalaban namin? Sa palagay nyo, pwede ba pakisagot nyo? We are only 17. Umabot kami ng 3 araw, 3 gabi. 17 lang kami. Ilan ang kalaban namin? 300. Ano? 300. 300. Na 400 ang aming more or less kalaban. Ang sinasabi namin noon, sa report namin sa intelligence, 300 lang. Pero nung umuwi ako sa aking bayan, dahil umalis ako doon, umalis ako sa bayan ko, hindi, sabi niya, may talagang 400 ang kalaban nyo. Kasi commander ng mga rebelde ang aking mga kausap. So, in my conclusion, 400 yung kalaban namin, 17 kami. Ang tanong, may namatay ba sa amin? Walang namatay sa amin. Walang na-monitor mo ako. Walang namatay sa amin. Isa lang tinamaan. Yung kabady ko, dito lang. Sa kwento mo, ano ginamit niya? Kwento niya. Okay, mamaya, anong ginamit? Kwento. Yung kabady ko pa ang tinamaan. Tapos, nung inhatid ko sa gitna, bumalik ako. Akala ko ako ang may tama. Kasi yung slug na tumama sa kanya, nasa dibdib ko. Nakuha ko yun. Sabi ko, may tama ako, may tama. Ano sila? Pero wala naman akong butas. Wala naman akong butas. Ano? Sinugaw na bangag. May kakilala. May kakilala. Bangag daw, bangag. Okay, bangag. Bangag kasi BBM. So, patuloy ko. Kwentuhan lang muna tayo, ano? Kwento muna, kwento. So, natapos yung gera na yon, 3 araw, 3 gabi kami lumalaban. Ang kalaban namin 400. Isa lang ang tinamaan sa amin. Ang kalaban namin, base sa intelligence report, 75. Ang mga namatay sa kanila, 150. Yung mga tamaan sa kanila. Bakit? Kasi pag araw, may kasama kami fighter plane. Noong panahon namin, may fighter plane pa. May fighter plane pa. Noon. Ngayon, wala na. Wala na tayong pambili. Wala nang pera eh. Panahon ni Bongbong Marcos, si Pangulong Bongbong Marcos, ano bang actually talaga sa totoo lang, wala rin siya pagmamahal sa sundalo. Yan nakaupo sa Kongreso ay mga komunista. Kaya wala na tayong budget para sa mga... Opinion mo, sabi nila, ang mga nakarami nakaupo sa Congress, mga komunista, ang sa akin naman, wala silang mga bayag.
Alam mo bakit wala silang mga bayag yung mga congressman? Sorry sa mga kaibigan ko ha, mga congressman. Sorry, bakit? Only Marcolita, Richard Gomez, at saka isa lumalabas ngayon, Sili lumilitaw ngayon. Ang iba hindi gumagalaw. Bakit? Natakot mawala ng pera, ng budget. Pangalawa, takot rin sila. Kasi tinatakot talaga rin sila. So kung lahat tayo takot, wala nang matapang. Wala nang matapang. So dapat lumitaw tayong lahat. So mananawagan ako sa ating mga kababayang Pilipino, ang Filipino Guerrilla Forces ay hinanda namin kasi ang ating gobyerno hindi hinahanda ang Pilipino kung sakali magkagera. Ano bang gagawin natin pag sakali magkagera? Mabuti na nga lang hindi pumatol yung Chinese Coast Guard. Kung pumatol yun, ngayon wala tayo dito ngayon. Nagtatago tayo ngayon. Ano? Sa bulok tayo. Ano? So salamat sa Diyos. Kaya nga dinasal ko, salamat sa Diyos na hindi pumatol yung Chinese Coast Guard. So ngayon, dapat lahat tayo lumitaw, ipakita ang mga hinanaing. Hindi lang puro tayo salita. Hindi lahat tayo puro comment. Walang mangyayari sa comment. Ano? Kaya nga minsan sa mga vlogging ko na mga may comment doon, puro naman tayo salita, puro tayo labas ng galit. Nasaan kayo? Kaya nga ang instruction ko sa lahat ng Pilipino, bumuo lang kayo ng samahan nyo sa barangay. The most important sa barangay. Pag nakabuo kayo sa loob ng inyong barangay, pinakamababa 1,000, sabihin nyo lang, you are prepared, especially sa Metro Manila. So ang aming commander dito sa Metro Manila, si General Simoy. General Simoy, CIPMA 77. Ano? Ang kanyang deputy, si Colonel Gadot, at classmate ni Supremo, ni General Dado, kanyang chief staff, retired police, ano, yung chief staff dito ng Metro Manila, retired police, Major Willie Lucas. Sila ang may hawak sa Metro Manila. So nag-combine ang police at sundalo dito sa Metro Manila. So hinihiling ko ang Northern Luzon at saka Southern Luzon, magpalakas tayo, magparami tayo. Kung darating ang gera, nakahanda tayo dahil ang gobyerno natin busy sa mga pansariling kapakanan nila, sa pagpapayaman nila, pagpakurakot. Okay, tandaan nyo mga magnanakaw sa gobyerno, no? Nakakaya nyo bang pakainin ang mga anak ninyo, ang asawa ninyo? Kayo naman mga anak, kayo ay konsididor. Mga anak na mga magnanakaw, sorry for the word. Ano? Sorry for the word. Kayo mga anak na mga honorable, magnanakaw ang mga magulang ninyo. Nagpasasa kayo sa pera ng taong bayan. Dinadaan nyo pa sa ayuda. Binabayaran nyo pa ang tao. Ano? Ayuda. Binabayaran nyo ang taong bayan. Para hindi makalaban ng mga ordinaryong mamayan, umasa sa ayuda. Kaya nga, bumaligtad man ang mundo. Ano? Pag bumaligtad ang mundo, tatanggalin natin ang ayuda. Ano? Tatanggalin ang ayuda, gagawin nating trabaho yon. Para lehitimong trabaho yon. Hindi yung bibigyan ka kung sino lang, yung bigay nila, mas marami galing sa bulsa. Ano? Pagbigay nila, mas maraming nasa bulsa. Kasi pagkuha, mas maraming bumabalik sa bulsa kaysa lumalabas. So, mga kababayan ko, nandito ang aking isang idol na lumitaw sa Congress. Senado. Saludo natin sa kanya. Kung hindi si kanya, hindi rin mapalabas na siya isang bangag. Pero sorry, President Marcos, mayroon akong utang na loob sa Marcos, pero mas marami tayong utang na loob sa taong bayan. Mas marami tayong utang na loob sa taong bayan. So, inihiling ko, magparami ang Filipino Guerrilla Forces para sa bayan, protektahan ng bayan. Ano ba ang layunin pala ng Filipino Guerrilla Forces para alam niyo lahat, ano? To protect the family and defend the barangay. Yun lang yung mission namin. Yung Filipino Guerrilla Forces, protektahan ang kanya-kanyang pamilya at saka ang kanilang barangay.
So anong violation namin doon? Sabi lang, magpa-register kami sa SEC. For what? Bakit kami magpa-register sa SEC? Andiyan na yung batas na nakasaad sa Section 20, Article 2, Section 23 of 1987 Constitution. The government requires to organize people's organization and non-government organization for the welfare of the Filipino people. So yun ang pinag-ahawakan namin. Kasi pag once na nagpa-register tayo sa Security Exchange Commission, pagko-control tayo, ililimit tayo ang mga galaw natin. So we never registered. Kung magpaparegister ka sa SEC, may kailangan ka lang. Alam mo, kailangan mo ng support from the government. So ang requirements nila, register ba kayo sa SEC? Pero hindi natin kailangan magkaroon, hindi tayo kailangan humingi ng tulong sa ating gobyerno. Kung hindi, tulong-tulong tayo. Kaya suportahan natin ang ating mga taong bayan na naghihikayat para sa katotohanan.